Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Biyernes ng buwan, kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Napakagandang pagnilayan ang buhay ng santong ito, isa sa mga kilala, isa sa mga sikat, isa sa mga sinisikap tularan. Ano ba ang buhay mayroon si San Francisco ng Assisi? Alam nating lahat na siya ay napapabilang sa may sinasabing pamilya, maganda ang buhay. Pero minsan sa kanyang pagsisimba, narinig niya ang mga salita ng ating Panginoon na nagsasabi, kung ibig mong maging ganap at sumunod talaga sa akin, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Literally, ito ay ginawa ni San Francisco ng Assisi. Kaya dahil doon, siya'y pinaalis sa kanilang tahanan at namuhay na isang taong napakahirap, umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Para kay San Francisco ng Assisi, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Ama. Kaya sa pagpapalayas sa Kanya sa kanilang tahanan, nagdamit ng sako at namuhay sa kahirapan. Sa kahirapan ng kanyang pamumuhay, itinuring niyang pamilya ang mga nilikha ng Diyos. Naging patron ng kalikasan, nagpahalaga, nagmahal sa kalikasan. At para sa kaniyang magandang aral, magandang pulutin yung kanyang sinasabi, Panginoon, gawin mo akong daan ng kapayapaan. Kung saan mayroong hindi pagkakaunawaan, gawin mo akong instrumento para makamit ang kapayapaan. At sinabi pa niya, sa pagbibigay tayo tatanggap. Magandang pagnilayan, sapagkat marami sa atin, kung ang pag-uusapan ay pagbibigay, ang ibinibigay yung sobra, yung hindi na kailangan, yung hindi na magagamit. Kaya nga sa totoo, naging napaka-successful ng ating Pass It On project. Bakit? Kasi ang dinadala dyan, yung mga halos hindi na kailangan. Kaya kapag na-sort out ng mga namamahala yung dinadala sa Pass It On, 3/4 hindi na kailangan. Hindi na pwedeng ibenta dahil hindi na papapakinabangan. Ganon tayo magbigay. Yung hindi na kailangan. Na para bang ang ginagawa natin kapag tayo ay nagbibigay, nagbabawas lang tayo ng basura sa bahay. O eto, hindi na namin to ginagamit. Baka mapakinabangan pa ng iba. Pero sa totoo, nakakahiya ding ipamigay kasi mapipintasan ang simbahan. Para kay San Francisco ng Assisi, itinuturo niya sa atin ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Sa pagbibigay, tayo tatanggap. Kapag ang ibinibigay natin ay yung kung ano ang importante, ang kung ano ang mahalaga sa atin,
Alam ng Diyos yon. At dahil nagbigay tayo ng importante at mahalaga sa atin, mas bibigyan pa tayo ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Dahil tunay tayong nagbigay. Habang yung mga nagbibigay nang nagbabawas lang ng basura sa kanilang tahanan, halos hirap na hirap sa buhay. Kaya matuto tayo sa halimbawa ni San Francisco ng Assisi. Sumunod sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, namuhay sa karukhaan at kapakumbabaan, pinahalagahan ang mga taong minamahal at binibigyang importansya ng ating Panginoon at nagmahal sa mga nilikha ng Diyos. Sa halimbawa nawa ni San Francisco ng Assisi, tayo'y tunay na pagpalain at pagkalooban pa ng maraming mga biyayang kinakailangan sa pagsisikap nating makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Amen.